Dear Mama Colleen, itago mo na lang po ako sa pangalang MM. Yung habang inuunti-unti niya ako ng aking partner, nakikipag-ayos pala ulit siya sa ex-partner niya. Muli ako po si MM at ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, itago mo ko sa pangalang MM, samantalang yung partner ko naman ay si Earl. Halos mauubos ako at madurog ng husto dahil po sa ginawa ni Earl sa akin. Umabot pa nga halos sa punto na siya na po yung nakikipaghiwalay. Mas masakit sa akin dahil para akong basura, para akong hayop, para akong dumi kung pandirihan niya. At that point, tinanggap ko na ang paghihiwalay naming dalawa. After ng breakup, mga 2 weeks lang yon, Mama Colleen, na no contact. After nun, nag-reach out po siya, gumawa siya ng paraan para po makipagbalikan sa akin. 2 weeks after. That time, sa totoo lang po, natakot ako na kahit hindi pa magaling ang puso ko o hindi pa ako handa na makipagbalikan sa kanya, parang may doubt ako dahil nga sa naranasan ko. Pero mas natakot kasi ako na mawala siya ng tuluyan. Kaya kahit alam kong fresh pa yung sugat na ginawa niya, tinanggap ko ulit siya, Mama Colleen. Sabi ko nga, sino ba naman ako para hindi magpatawad? Sino ba naman ako para hindi magbigay ng one more chance? Diba? Sa 1 week na lumipas, parang pareho kaming nagpanggap na akala ko okay na yung lahat. Hanggang sa ako na mismo ang sumuko dahil mas lamang na po yung fate na idinudulot niya po. 3 weeks no contact. Then again, gumawa na naman siya ng paraan, parang walang nangyari. Nakikipagbalikan na naman siya, niyakap-yakap ako sa harap ng pamilya niya, sa harap ng pamilya ko. Sa totoo lang nagulat ako at the same time may takot bakit ganun yung kinilos niya. Kaya I assume na okay na ulit kami. Mas nag-iba nung una pero lamang yung kaba at takot dahil nga po sa mga kinikilos niya. Halos 1 month din kaming okay. Magkasama, na bumubuo ulit at nagsisimula uli. Hanggang one day, nagulat na naman ako. Nagtaka. At marami nang naririnig tungkol sa ex-partner ni Earl. Mga naririnig na parang ayokong i-confirm. Kasi baka mamaya chismis lang. Baka gawa-gawa lang. Pero may nalaman kasi ako na nagpagulo ng utak ko. Na ang sabi, buntis ang ex ni Earl. At may mga nakarating pa sa akin na ang dinadala ng babaeng yun, si Earl di umano ang ama. At dahil hindi na po ako matahimik, kinausap ko siya kung totoo ba ang mga naririnig ko. At nagulat ako nang sinagot niya ako ng oo. Oo, ako ang ama. Yes, Mama Colleen, siya ang ama ng dinadala ng ex-partner niya. Oh, no! Nagulat ako at naiyak sa nangyari, nadurog ulit ako, nawasak uli ng husto. Na after all, lahat ng kutob ko noon, totoo pala. Lahat ng mga naririnig ko, totoo pala. At lahat ng ginawa niya sa akin, na pagdugtong-dugtong ko na kaya pala siya ganun kumilos, may something na pala. Oh no! Ang masakit lang sa part ko, parang ginawa niya kaming trial and error. Na kapag hindi po sila okay,
ako ang pakikisamahan niya ng maayos. Na kapag di naman kami okay, ex-partner naman niya yung pakikisamahan niya ng maayos. Oh, no! Para siyang pingpong na palipat-lipat lang. Kung saan convenient siya, yun yung pakikisamahan niya. Mama Colleen, until now, nasa stage ako ng stress. Sobrang hindi ako makapaniwala sa nangyari. Halos ginawa ko siyang mundo. Ginawa ko ang lahat. At Mama Colleen, never kong nagawang mag-cheat sa relasyon naming dalawa. Masyado ata siyang naging kampante sa pagmamahal ko sa kanya, kaya kung saktan niya ako, ganun-ganun na lamang. Imagine, na kaya niya ako ulit pakisamahan habang may kinukumpirma siya sa ex-partner niya at nung na-confirm niya na siya pala talaga ang ama, saang sitwasyon niya ko ilalagay na naman ngayon? Oh no! Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ipapaliwanag ko sa pamilya ko. Sobrang sakit. Kakapilit ko na siya yung para sa akin. Yun pa rin ang magiging sukli ko. Nakatatak sa isip ko lahat ng nangyari. Nasa isip ko bawat masasakit na sinabi niya sa akin habang inuunti-unti niya ako. Kasinungalingan, napaniwala niya ako sa lahat ng pinakita at sinabi niya. Sobrang sakit. Muli, ako si MM. At ito, ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. Gusto ko na rin na bumitaw ka, B. Oo. At mahalin mo naman ang sarili, piliin mo naman ang iyong sarili, MM. Kasi si Kuya, masyado niyang pinipili yung sarili niya, masyado siyang makasarili. Sarili lang niya yung iniisip niya, convenience lang niya yung iniisip niya, wala siyang pake sa nararamdaman ng mga babaeng pinaglalaruan niya. Oh no! Kaya tama na, no? Tama na yung pagiging marupok. Ikaw na rin ang nagsabi na kung tratuhin ka niya parang basura, parang hayop, parang dumi na pinandidirihan. Oh, no. Ikaw na rin ang nagsabi na kapag hindi kayo okay, nandun siya sa babae niya, sa ex niya. Pag sila naman ang hindi okay, tsaka lang siya pupunta sa'yo as if there is no option but to choose you, pero nandidiri pa rin siya. Oh, no. At tama na. Sabi nga ni Morissette Amon, bumitaw ka na at piliin mo naman ang iyong sarili. Kasi itong lalaking ito masyadong makasarili. Oh, no. And you don't need a guy na hindi man lang i-value yung pagkababae mo, hindi na lang pagkababae kundi yung pagkatao mo. Hindi mo deserve to. Hindi mo, kahit sabihin pa nila na you tolerate what you deserve kasi kasalanan mo kaya nagiging deserve mo na, 'di ba? Again, gusto ko sabihin sa'yo, tama na. Ikaw na ang nagsabi, ulitin ko na lang. Ginawa ka ng basura, ginawa ka ng hayop, para ka ng dumi na pinandidirihan. At ginawa ka pang, kapag ka walang available na parking lot, pansamantala siya magpa-parking sa'yo. Oh, no! You should know your value. You should know your worth. And it's not worth it staying with this kind of guy. Lagi po nating tatandaan, mga bebe ko, piliin nating sumama sa isang tao na makikita mo yung value mo as a person. Lagi mong isipin na huwag kang, ito lang ako, hanggang dito lang ako, hanggang sa kanya lang ako. Oh, no. Kasi lagi mong tatandaan, hindi ka isang lang. You deserve better, lalo na kung as you said, binigay mo na ang lahat. 'Di ba? As you said, parang bakit ganun? Ito pa rin yung nagiging sukli niya sa'yo. Okay? Huwag mong hayaan na lagi ka na lang niyang gagawing trial and error. Oh, no! Pagpapraktisan. Alam mo yun, hindi ikaw yung panghabang buhay niya. Na hanggang ganyan ka lang. So maybe it's time, kung hindi matauhan yung ex-partner niya, kasi ganun din naman yung ginagawa sa ex-partner niya eh. Ginagago rin niya eh. Diba? Kung walang magi-stand up sa inyong dalawa na nagpapakamartir kayo ng mga babae kayo na hindi ko alam gaano kapogi itong Sir Earl para hindi nyo tantanan. Diba? Kung walang kahit isa na magi-stand up sa inyo,
mamimihasa ng mamimihasa ang damuhong ito. So for once, kung hindi kaya ni ex-partner, kasi ganun din siya kamartir like you, I hope ikaw na lang yung gumising. Ikaw na lang yung, basagin mo na yung helmet na nagpoprotekta sa utak mo para hindi ka makapag-isip ng tama. Basagin mo na yung helmet na yan, pukpukin mo anong gawin, anong dapat gawin, pagulungan mo sa taraka. Diba? Mabasag lang yan para maisip mo na hindi na talaga to tama. Maisip mo na hindi na talaga siya ang lalaki para sa'yo. Bebe ko, kung ano man ang magiging future mo, kung ano man ang magiging sitwasyon mo with a guy, nasa desisyon mo yan kung sino ang pipiliin mo na makasama habang buhay. Kung gusto mo ng toxic na buhay, sige, ituloy mo yung pakikipagrelasyon sa kanya. Pero kung pangarap mo ng matiwasay na buhay na walang sakit ng ulo at pangarap mo na matagpuan pa yung the one, bitawan mo na siya. Kasi habang kumakapit ka, mas nagiging less yung chance mo na mahanap mo yung tao na tama para sa'yo. So let go. Time to love yourself. Tama na ang pagiging alipin sa isang tao na makasarili. 91.9